Sacred Heart Mission Station ay naitatag noong September 2017. Ito ay tugon sa panawagan ng ating butihing obispo, Pablo Virgilio David, upang lalong mapalapit ang simbahan sa mga tao at upang abutin ang mga kapatid nating nasa laylayan ng lipunan. Kaya ngayon ay ating masasaksihan ang pagbabasbas at pagpapasinaya ng bagong ayos ng ating tahanan ni Maria na ating pinangarap na magkaroon at makapagpatayo ng simbahang bato. Ang tahanan ni Maria ay kilala sa tawag na bodega sapagkat ito ay isang dating bodega at dito ginaganap ang ating mga misa at iba pang mga gawain ng ating munting simbahan. Ito ay nabili at napasa atin noong December 2022 sa tulong ng Diocese ng Caloocan at ng ating sambayanihan o ng ating mga balikhandog. Ang bodega na dating tumutulo kapag umuulan habang nagdaraos ng banal na misa ay napagawa at napaayos sa pamamagitan ng mga donasyon, pagtutulungan at pagtugon ng bawat isa sa ating panawagan ng ating mga fundraising. Kaya halina at tayo ay magpasalamat sapagkat sa habag at tulong ng ating Diyos, ang dating bodega ay ngayon ay isa ng ganap na pangarap nating simbahan na bato na tatawagin natin na ang tahanan ni Maria. Ngayon din ay sama-sama tayong manalangin para sa ating mga kapatid na tatanggap ng sakramento ng kumpil upang sila ay mapuspos ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay ang ating butihing obispo. Lubhang kagalang-galang, Pablo Virgilio S. David, Didi. Magsitayo na po ang lahat. Papa
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa ating pagdiriwang ngayon, kina San Pedro at San Pablo, mga apostol at haligi ng simbahang Katolika, ating ihandog sa Panginoon ang kapilyang ito upang maging sentro ng mga gawaing pansamba at mga inisyatibong pastoral sa ating mission station. Ngayon rin sa paggawad ng sakramento ng kumpil, ipanalangin natin ang mga binyagang tatanggap sa banal na Espiritu sa araw ito upang sila'y na makiisa sa misyon ng simbahan at matularan ng halimbawa ng mga apostol at banal. Mga kapatid, hilingin natin sa Amang makapangyarihan na marapatin niya tayong basbasan ng kanyang pagpapala at itong tubig ngayon sa kanyang kapangyarihan ay maging tanda ng ating pagsisisi, tagapagpaalala sa tinanggap nating binyag noon at sagisag ng pagdadasal sa gusaling ito. Pagkalooban nawa niya tayo ng panibagong lakas para sa pamamalaging matapat sa Espiritu na ating tinanggap. Amang maawain, tinawag mo ang bawat nilalang sa liwanag ng buhay at nilipos mo kami ng iyong dakilang pagmamahal upang kung kami may maligaw ng landas, lagi mo kaming mapanumbalik kay Kristo na aming ulo. Itinakda mo ang pagpapalaganap ng iyong awa nang ang mga makasalanan na dumaan sa tubig na pinagpala ay mamatay kasama ni Kristo at bumangong muli bilang mga bahagi ng kanyang katawan at tagapagmana ng tipang walang hanggan. Basbasan mo ang tubig na ito at pabanalin habang iwiniwisik ito sa amin at sa buong simbahan. Gawin mong ito ay maging tanda ng mapagligtas na tubig ng binyag na kung saan kami nakaisa ni Kristo at naging templo ng iyong Espiritu. Nawa kaming naririto ngayon at ang lahat ng paririto sa darating na panahon na magdiriwang ng dakila mong misteryo ay sa wakas magkakasama-sama sa banal mong lungsod sa kalangitan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. O
Manahan nawa ang amang maawain sa bahay dalanginang ito. Dalisayin nawa tayo ng kaloob ng banal na Espiritu upang maging marapat tayong templo ng kanyang pananatili. Amen. Gloria. Ama naming makapangyarihan, pinagkaloob mo ang kagalang-galang at banal na kagalakan ng araw na ito ng dakilang kapistahan ni na San Pedro at San Pablo. Pagbigyan mong masunod ng iyong sambayanan sa lahat ng larangan ang ipinamana ng mga pinagbuhatan ng simula ng relihiyon, pagitan ni Jesucristo
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng simbahan. Pinapugutan niya si Santiagong kapatid ni Juan. Nang makita niyang ito'y ikinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito noong pista ng tinapay na walang lebadura. Pagkadakip kay Pedro, ito'y ikinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat ng tig-4 na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng pista, kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro. Samantala, siya'y taimtim na ipananalangin ng simbahan. Gabi noon, si Pedro'y natutulog sa pagitan ng 2 kawal. Gapos siya ng 2 tanikala at may mga tanod pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Siya'y nakatakdang iharap ni Herodes sa bayan kinabukasan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti sa silid-piitan. Tinapik niya sa tagiliran si Pedro at ginising. "Bumangon ka, dali," wika ng anghel. Pagdakay, nakalag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. "Magbigkis ka at magsuot ng panyapak," sabi ng anghel. Gayon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, "Magbalabal ka at sumunod sa akin." Lumabas naman si Pedro at sumunod sa kanya. Ngunit hindi niya alam kung tunay ang nangyayari. Ang akala niya ay nananaginip lamang siya. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay. Nakarating sila sa pintuang bakal na labasan patungo sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan at lumabas sila. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Naliwanagan ni Pedro ang nangyari, kaya't sinabi niya, "Ngayon ko natiyak na totoo palang lahat." Sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan na mga Hudyo na mangyayari sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sinta. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sinta. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig matuwa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at
naaping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sinda. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupko. Ang galing ng poon hanaping masikap, yaong nagtiwala sa Kanya't nagligtas, ay may tuturing na taong mapalad. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sinda. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sinda. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtagumpay. At sa araw na yaon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hintil ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal na daig ang kamatayan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. In Panginoong Hesukristo, magsiupo. Minamahal kong mga kapatid kay Kristo, lalong-lalo na lahat ng mga kabilang dito sa mission station ng Our Lady of the Sacred Heart. Magandang umaga po sa inyo lahat. Pasensya na po, medyo minamalat ang aking boses dahil nasobrahan yata ako ng pagsasalita kahapon. Naimbitahan kasi ako na magbigay ng panayam sa mga young Jesuit fathers kahapon at medyo pagkatapos noon medyo minalat na ako. Kaya iklian na lang po natin ang ating reflections. Ay, salamat, minamalat si Bishop. No? Laking tuwa ko nung dumating ako kanina nang makita ko ang napakaganda na lugar na ito dahil alam naman po natin dati-rati sa mga kalsada lang kayo nagkakatipon hanggang sa nangarap kayo bilang isang sambayanan na magkaroon ng masisilungan at hiniram ninyo nung una itong bodega na ito at pinangarap din na mabili natin itong bodega. Mabilis ang mga pangyayari at nabili nga natin ang lupa at nag-ambag-ambag kayo para matupad ang inyong pangarap at sa araw na ito ay binibless po natin itong ating tahanan
ni Maria. Maraming salamat sa Panginoon sa napakalaking biyayang ito. Palakpakan natin ang Panginoon. At napakagandang pagkakataon na itong ating pagpapasinaya ng ating tahanan ni Maria dito sa Our Lady of the Sacred Heart Mission Station na bahagi pa rin ng Santa Quiteria Parish ay itong araw na ito ng kapistahan ni Saints Peter and Paul. At sila ang dalawang tinuturing na haligi ng simbahan, the Apostle of Unity and the Apostle of Universality. Ang Apostol San Pedro, siya ang simbolo ng pagbubuklod at pagkakaisa ng sambayanan ng mga alagad ni Kristo. At si Apostol San Pablo naman ay ang paglabas ng mga alagad ni Kristo para magmisyon, para mapaabot ang salita ng Diyos, ang mabuting balita ng paghahari ng Diyos sa buong sangkatauhan. Tayo ay simbahang nagmimisyon. Yun ang dahilan kung bakit natatag ang mission station na ito. Alam po natin na iilan lang ang mga parokya sa Diocese of Caloocan. At alam naman natin na ang mga parokya natin, ang napaglilingkuran lang ay yung pumapasok sa simbahan. Ang sabi ng Panginoon, kapag merong 100 tupa at mawala ang isa, dapat ang pastol handang lumabas para hanapin kahit yung isa lang na nawawala. Dito sa atin sa simbahang Katolika, ang mas marami ay yung hindi naabot ng simbahan. At hindi po namin talaga kaya, kaming mga pari lamang. Ako'y inyong obispo. Ako po, hindi ko kaya kung wala akong pare. Pero ang mga pare, hindi rin nila kaya kung wala silang mga katrabaho na mga laiko na volunteers para sama-sama tayo na magmisyon. Kaya sana po sa araw na ito, lalo na ngayong araw na tatanggap ng napaka-importanting sakramento, itong ating mga kukumpilan. Pagnilayan natin kung papaano mapatatag ang pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano sa ating mga Katoliko, lalo na po dito sa ating parokya. Alam niyo po, nagtatayo rin ng simbahan ang St. Clare Parish. At ito po ay nasa ilalim ng pamamalakad ng mga Franciscan Fathers. Maswerte ho sila dahil may connection sila sa Forbes Park, sa San Antonio, sa Forbes Park. Kaya malaki ang mga donasyon na pumapasok galing doon sa San Antonio, sa Forbes Park. At alam niyo po, donasyon pa lang nung mga taga Forbes Park ay 35 million kagad. Tayo po, yun lang pambili natin ng lote. Kung saan-saan natin hinanap para mabuo natin. Akala ko, dun sa donasyon na yon ay tatayo na yung simbahan. Sa maniwala kayo't hindi. Natuklasan nila na yung lugar doon, dahil dati po siyang fish pond, ay malambot. Dito sa inyo, ang blessing, ito po'y batuhan. Doon, sa Longos, sa Malabon, yun po'y dating fish pond. At gumawa po sila ng soil test at natuklasan nila na malalim pa yung solid na foundation. Kaya ano ang kailangan gawin? Kailangan
ng matibay na pundasyon. At alam nyo kung magkano yung pundasyon lang? 35 million. Pundasyon lang yon. Wala pang simbahan. Kaya napakalaking blessing na kayo nakatayo sa bato dito sa may baysa. Ano po? Doon, pundasyon lang. Palagay ko, ginusto talaga ng Panginoon na maubos yung pera ng Forbes Park sa pundasyon lang. Dahil ang kasunod noon, nung itayo nila yung simbahan, ambag-ambag na yung mga tao. At anumang tumayo, may pagmamalaki nila. Atin talaga ito. Ito'y bunga ng malasakit ng lahat ng mga mananampalataya. Yun ang nakita ko sa inyo. Kaya ang lalim ng tuwa at galak sa puso ko dahil alam ko kayong lahat ay natubuan ng binhi ng mabuting balita, ng salita ng Diyos dahil ipinahayag ninyo ito sa inyong pagmamalasakit, sa inyong bahay dalanginan. Maliit man itong tahanan na ito ay nakatayo siya sa mas matibay na pundasyon. At ang matibay na pundasyon na tinutukoy ni Jesus, ng ating Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo, ang sabi niya kay San Pedro, ikaw ay bato, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking simbahan. Matalinghaga ang pangungusap na yon. Ang batong tinutukoy ng Panginoon, hindi po literal na bato at hindi rin si San Pedro mismo, kundi ang pananampalataya ng kanyang mga alagad. Alam niyo po, wala pang pananampalataya ang tao kapag hindi pa siya marunong tumugon. Pag hindi pa siya marunong tumugon sa Diyos. Ang simple lang po ng definition ko ng pananampalataya. Madalas kong itanong sa mga kinukumpilan ko at gusto kong itanong sa kanila ngayon, mga kapatid na kukumpilan, mahal niyo ba ang Diyos? Okay, very good. Pero may pangalawa pa akong question. At ito'y para sa inyong lahat. Alam ko mahal niyo ang Diyos. Pero naniniwala ba kayo na mahal kayo ng Diyos? Oy, very good. Ewan ko ba lagi, pag tinatanong ko yon, mas malakas yung sagot dun sa pangalawa. Kasi yung sagot natin sa Diyos, yung pagmamahal natin sa Diyos, ay sagot lang natin sa pagmamahal niya sa atin. Hindi ka pwedeng sumagot sa pagmamahal ng Diyos, kundi ka muna namulat sa pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. At yung pagkamulat na mahal tayo ng Diyos, yun ang good news, yun ang good news. Yun ang mabuting balita na hindi pa naririnig ng maraming tao. Ang pinakamatinding ebidensya ng pag-ibig ng Diyos sa tao ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Diyos na nagpakumbaba, nagkatawang tao, nakilakbay sa tao upang akayin ng tao sa kanyang paglalakbay patungo sa Diyos dahil hindi lang tayo mga anak ng tao, tayo'y tinawag para maging kapamilya ng Diyos. Ganyan katindi ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At yun ang pundasyon, yun ang totoong pundasyon. Itong mga kukumpilan natin, nabinyagan na yung mga yan eh. Nabinyagan na sila. At minsan tinatanong ng iba, bakit kailangan pa ng kumpil? Nabinyagan na kami. Ang sagot ko doon, simple lang.
Kasi hindi pa ako sigurado kung dumapo na talaga sa inyo ang Espiritu Santo. Ang binyag ay ang pagtanggap sa kaloob ng Espiritu Santo. Pero ang Espiritu Santo, hindi siya papasok sa kaluluwa natin, kundi natin siya pagbubuksan ng kusang loob. Nung mga binyagan pa kayo, mga musmus pa kayo, hindi nyo pa alam. Kaya kailangan pang maghintay ng tama at takdang panahon upang kapag alam na ninyo, pinapasok ninyo, kusang loob na at hindi na sa pilitan ang inyong pagtugon sa Diyos. At noon pa lang talaga magsisimula ang buhay pananampalataya. Maraming Katoliko na nabinyagan pero hindi tinubuan ng pananampalataya. Bakit? Kasi hindi pa nabubuksan ang kaluluwa sa biyaya ng Espiritu Santo na siyang tunay na pundasyon ng ating buhay bilang mga alagad ni Kristo. Kaya ang laki ng misyon, hindi ko po siya kayang mag-isa bilang bishop. Hindi rin po siya kaya ng ating kaparian. Tinutulungan na nga tayo ng mga religious nating mga partners na kaparian dito sa diocese. Nagpapasalamat din ako sa malaking paglilingkod, tulong na naiaambag ng Missionaries of the Sacred Heart sa mission natin dito sa Diocese of Caloocan. Pero kahit marami pang mga pare na maglingkod, hindi rin kakayanin ng mga pare. Kailangan namin ang tulong ninyo, pakikibahagi ninyo, partisipasyon ninyo sa buhay at misyon ng simbahan. At sa inyo, mga kukumpilan ngayon, kapag binuksan ninyo ang inyong puso, isip at kaluluwa, mamayang i-pray over ko kayo at pahiran ng langis. Kapag binuksan ninyo, buhay ninyo, dadaloy ang Holy Spirit sa inyo. Mararamdaman ninyo kung gaano kayo kamahal sa Diyos at matututo rin kayo na mabuhay na may misyon, may layunin, at matutong magmahal kung paano kayo minahal ng Diyos. So yun lang ang message ko sa inyo ngayong umaga. Feast of Saints Peter and Paul, mga pillars of the church. No? Pero ngayon ay pagpapasinaya din ng ating Mission Chapel ang tahanan ni Maria at ang pagtanggap sa sakramento ng pagpapatibay ng pananampalataya nitong ating mga kapatid na kukumpilan para sa maraming biyayang ito na siksik, liglig at umaapaw na inyong tinatanggap at dapat ibahagi sa mas marami pang mga kapwa. Magpasalamat tayo sa Panginoon, purihin natin siya at naway magpatuloy ang kanyang paggawa sa pamamagitan ng bawat isa sa atin. Magsitayo ang mga kukumpilan. Lubhang kagalang-galang, Pablo Virgilio David, Didi. Narito po ang mga kukumpilan mula sa Our Lady of the Sacred Heart Mission Station. Napagtanto naming sila ay matapat sa kanilang pagnanais. Narinig nila ang salita ni Kristo at tinangkang ihugis ang kanilang pag-uugali ng naaayon. Nakibahagi sila sa pakikisama at panalangin
ng kanilang mga kapatid. Karangalan kong ipakilala sila sa inyo. Hinihingi ng simbahan na ang mga miyembro nito ay may handa ng marapat para sa mga sakramento nang sa gayon ay matanggap nila ang mga biyaya ng Diyos ng maluwag sa kalooban. Sila ba'y nakatanggap ng karampatang katekesis? Nakatanggap sila ng karampatang katekesis. Sila ay handa na para sa sakramento ng pagkakaloob ng Espiritu Santo. Mga kapatid, nauunawaan ba ninyo ang ibig sabihin nitong sakramentong ito sa inyo at sa inyong pakikibahagi sa buhay at layunin ng simbahan? Sa ngalan ni Hesukristo at ng kanyang simbahan, tinatanggap ko kayo, ipinapanalangin ko na ang sakramento na inyong tatanggapin ay magpalakas sa inyong pananampalataya at makatulong sa pagpapalawak ng kaharian ng Diyos sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating mga kapatid na kukumpilan. Minamahal mga kapatid, sa pamamagitan ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo, tayo ay nalibing kasama niya sa binyag upang makaisa niya sa kanyang muling pagkabuhay. Matapos nating mapakinggan ang salita ng Diyos, sariwain natin ang pagpapahayag ng pananampalataya noong tayo'y binyagan at italaga ang ating mga sarili na mahalin at paglingkuran ang Diyos at ang ating kapwa. At ngayon ay sisindihan ng
Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama ni Jesucristo ang aming Panginoon, sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu Santo, hinamo mo po sa kasalanan itong mga anak mong ito. Binigyan mo sila ng pakikihati sa iyong buhay. Suguin mo po sa kanila ngayon mismo ang Espiritu Santo, ang mga aliw, upang siya ang maging nila pagmulay sa buhay. Ipagkaloob po na sila'y magpuspos ng karunungan at pagkunawa, na sila'y maging makatuwiran sa mapapapasya na gagawin nila sa buhay, na sila'y manatiling matibay ang loob, malagaan sa gitna ng mga puso at sa lahat ng pagkakataon. Panginoon, puspusin po sa lahat ng kaalaman at panginikagan at ng banal na pagkakataon sa harap ng mga kailangan. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo ng aming Panginoon at Pastor. Isa na ang mga kumpilan, maalalalit sila at papahirap mo sa kanilang buong at bibigyan ng pagka ng kapayapaan sa kanila. Aalala po ang ninong kahit isang ninong lang sa bawat kumpilan at ipahamulan ng mga sa kanilang kumpilan. Marita tayo ng iyong kanila. Jemuel Josh, tanggapin mo ang tatak na kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Sumayo ang kapayapaan. At sumayo.
Mary Jane, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Sumayon ka kayo pa. Sumayin. Kaya nga, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Sumayon ka kayo pa. Sumayin. Lord, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Sumayon ka kayo pa. At sumayin. Mary Jane, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Sumayon ka kayo pa. At sumayin. Lord, sa tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Sumayon ka kayo pa. Lord, sa tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Sumayon ka kayo pa. At sumayin. Mary, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Sumayon ka kayo pa. Ay, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Sumayon ka kayo pa. Alexander, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Sumayon ka kayo pa. At sumayin. James, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Sumayon ka kayo pa. At sumayin. Chelsea, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Sumayon ka kayo pa. Ngayon, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Sumayon ka kayo pa. At sumayin. Ngayon, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Sumayon ka kayo pa. At sumayin. Diyos at Diyos, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Sumayon ka kayo pa. Crisel Joy, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Sumayong kapayapaan. At sumayin niyo rin. Tricia, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Sumayong kapayapaan. At sumain niyo rin. Tristan, tanggapin mo ang tatak na kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Sumayong kapayapaan. At sumayo rin. John Kenneth, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Sumayong kapayapaan. At sumayo nyo rin. Justin, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Sumayong kapayapaan. At sumain niyo rin. James Rael, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Sumayong kapayapaan.
sumayin. Kyle Adam, tanggapin mo ang tatak ng kaloob na Espiritu Santo. Amen. Sumayo ang kapayapaan. Sumayin niyo rin. King Charlie, tanggapin mo ang tatak ng kaloob na Espiritu Santo. Amen. Sumayo ang kapayapaan. At sumayin niyo rin. Angelo, tanggapin mo ang tatak ng kaloob na Espiritu Santo. Amen. Sumayo ang kapayapaan. At sumayin niyo rin. Angelic Ann, tanggapin mo ang tatak ng kaloob na Espiritu Santo. Amen. Sumayo ang kapayapaan. At sumayin niyo rin. Judil May, tanggapin mo ang tatak ng kaloob na Espiritu Santo. Amen. Sumayo ang kapayapaan. At sumayin niyo rin. Catherine, tanggapin mo ang tatak ng kaloob na Espiritu Santo. Amen. Sumayo ang kapayapaan. At sumayin niyo rin. Ruin Marcos, tanggapin mo ang tatak na kaloob na Espiritu Santo. Amen. Sumayo ang kapayapaan. Sumayin niyo rin. Isabel, tanggapin mo ang tatak na kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Sumayo ang kapayapaan. At sumayin niyo rin. Julius Caesar, tanggapin mo ang tatak ng kaloob na Espiritu Santo. Amen. Sumayo ang kapayapaan. At sumayin niyo rin. Juan Carlo, tanggapin mo ang tatak ng kaloob na Espiritu Santo. Amen. Sumayo ang kapayapaan. At sumayo rin. Dane Martina, tanggapin mo ang tatak ng kaloob na Espiritu Santo. Amen. Sumayo ang kapayapaan. At sumayin niyo rin. Joy Marie, tanggapin mo ang tatak na kaloob na Espiritu Santo. Amen. Sumayo ang kapayapaan. Sumayin niyo rin. Phoebe May, tanggapin mo ang tatak ng kaloob na Espiritu Santo. Amen. Sumayo ang kapayapaan. At sumayin niyo rin. Rosh, tanggapin mo ang tatak na kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Sumayo ang kapayapaan. At sumayin niyo rin. Jonathan, tanggapin mo ang tatak na kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Sumayo ang kapayapaan. At sumayin niyo rin. Rowena, tanggapin mo ang tatak ng kaloob na Espiritu Santo. Amen. Sumayo ang kapayapaan. Sumayo rin. Mark John, tanggapin mo ang tatak ng kaloob na Espiritu Santo. Amen. Sumayo ang kapayapaan. At sumayin niyo rin. Jonah, tanggapin mo ang tatak na kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Sumayo ang kapayapaan. At sumayin niyo rin. Jominson, tanggapin mo ang tatak na kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Sumayo ang kapayapaan. At sumayin niyo rin. Joem Yuri, tanggapin mo ang tatak na kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Sumayo ang kapayapaan. At sumayin niyo rin. Isabella Marie, tanggapin mo ang tatak na kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Sumayo ang kapayapaan. At sumayin niyo rin.
Magsiupo po ang lahat. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Mong ngayon, aming kagalak na si San Pedro at San Pablo, kapwa matapat sa pananampalatayang inihayag at nilaganap. Binuo ni San Pedro ang sabayanang tinipon ng anak mong pinanaligan ng ilang sa Israel noon. Si San Pablo ay tagapagturo at tagapagpaliwanag sa iba't ibang mga tao na nais mong matawag. Silang dalawa ay mayroong magkaibang larangan sa paglilingkod kay Kristo sa iisang sambayanan.
Kapwa nila tinamo ang putong ng tagumpay na ngayon ay ninarangkina ng buong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu ng mga upang sa amin na naging katulungan at lubog ng aming Panginoon sa Kristo. Bago natin isang pusang loob ng mga handog na mga kinakain, pinasalamatan kami, pinaghahatin ngayon, inabot sa mga at sa namin. Palapitin mo natin ito at kami. Ito ang aking katawan na hahandog para sa inyo. Muli kami ang pinasalamatan, inibot niyo ang alis sa kanyang mga gawa at sinabi, pagkapiling niyo lahat ko at kinamin, ito ang alis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagnapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos na ang kanyang kabiyak ng puso San Jose. Kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal.
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kamayadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Iluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang Manalangin lahat. tayo. Naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay makapamuhay nawa bilang iyong sambayanang bilang sambayanang nananatili sa itinuro ng mga apostol sa paghahati-hati ng tinapay, nagkakaisa ng damdamin at isipan at pinatatatag ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa Birhen ng banal na puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Nahaginan kanya ng kanyang kalwalhatian. Dinirinig niya ang iyong uni ang aking kahilingan. Tulad mo ay mabuhay kami lagi sa pagmamahal ng iyong anak upang ang kanyang kahari ay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kami sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kami sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa namin lagi ang makainang pagkalinga mo siya nawa. Birhen ng banal na puso ni Jesus, Birhen ng banal na puso ni Jesus, Birhen ng banal na puso ni Jesus. Magsiupo po tayo para sa mga pasasalamat at paalala. Pasalamatan po natin ang lahat ng tumulong sa paglilingkod, ang music ministry, ang lay Eucharistic ministers, ang Ministry of Altar Servers, ang Ministry of Ushers, Greeters, and Collectors, ang Ministry of Lectors and Commentators, ang Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming, at sa ating pong lahat na naririto ngayon. Paalala po, pagkatapos po ng misa ay huwag muna tayong umalis sa ating mga upuan para po sa pagdidistribute ng mga pagkain na ating pagsasaluhan. Ngayon po ay tinatawagan ko ang ating chaplain na si Reverend Father Sammy Patriarca, MSc, para sa ilang pasasalamat. Magandang umaga po sa lahat. God is good all the time. Talagang nakabuti ng Diyos, napakabuti ng ating Diyos. And He always make a way. God will always make a way. Ito ay isang ating pangarap na tayo ay makapagpatayo ng isang simbahang bato. Pagdating ko ay pinatawag ako kaagad ni Ate Baby kung kailan po bibilhin yung property. Nung tiningnan ko ang aming pondo, hindi po sapat yung pondo na aming inipon sa loob ng 4 na taon sa pamagitan ng sambayanihan o balikhandog. Umabot siya ng mga 1.8 million. At ang halaga ng property ay 7.5 million pesos. Kaya sabi ko kay Ate Baby, bigyan mo ako ng 6 na buwan. At sa loob ng 6 na buwan, kapag hindi namin nakahanap ng pondo, sige po, bahala na po kayo na ibenta sa iba. God is so good. He always make a way. Isang araw, malakas na malakas ang ulan.
Sabi ko sa aking mga pastoral workers, punta po tayo sa bodega dahil i-check po natin yung ating mga bagong speakers na nabili, baka natuluan ng ulan. Pagpasok po namin sa loob ng bodega, hindi lang tulo, kundi talagang buhos na buhos ang ulan. Hindi ko alam ko bakit vinidyohan ko yung pangyayaring iyon. At hindi ko rin alam kung bakit pinadala ko kay Bishop yung video na iyon. Kinagabihan, tinawagan niya ako, sabi niya, sira na talaga pala yung bodega. Sabi, opo, Bishop, at kailangan talagang mabili natin yung property as soon as possible kasi nagmamadali po yung may-ari. Sabi ni Bishop, magkano ba yung natira ninyong pundo? Sabi ko, mga 1.8 million. Magkano yung price ng property? Sabi ko, 7.5 million. Sabi niya, hayaan mo, i-open ko sa Presbyteral Council at sa Board of Consultors at Finance Council ng Diocese ang concern na ito. After 2 weeks, tumawag siya sa akin, Father Sammy, sabi ni Bishop, good news. Magbibigay po ang diocese ng 6 million. 6 million plus 1.8 million, may sobra pa kaming 300 para mabili namin ang property. Kaya inarrange namin kaagad, punta ako kaagad kay Ate Baby, sabi ko, deal na tayo, bibilhin namin yung property. At sa pamagitan ng pagtulong ng diocese para maproseso ang iba pang mga pangangailangan, nabili po natin ang property. Hindi ko pala alam, mayroong mga taxes pang babayaran na more than mga 500,000. At ang natira naming pera is less than 300,000 na lang. Kaya pinagkasya at ginawa ng paraan upang mabayaran ang lahat ng pangangailangan. Hindi natapos ang problema dahil kapag kami ay magmimisa, kahit nabili na namin ang property, malakas pa rin talaga ang tulo ng ulan. Talagang buhos na buhos ang ulan. Kahit anong walis ng aming mga workers at mga leaders, talagang lumalalim ang tubig sa loob ng bodega sa buhos ng ulan. God will always make a way. Nagkaroon kami ng tinatawag na isang tiles mo, ipatayo natin ang simbahan. Nakalikom kami ng more than 500,000 at yun po ang pinagsimula namin. At hindi ko alam kung saan kami kumuha para magawa itong tahanan ni Maria. Sa pagkakaalam ko, sa pamagitan ng aming 20, 50 at 100 sa aming balikhandog, na aming inipon-ipon sa loob ng almost 2 years, ay nakakaraos kami kahit papano. Nakakabayad kami ng aming mga utang sa construction supply at mayroong mga donors na nagbibigay kahit papano upang matapos at matupad itong aming pangarap na magkaroon ng simbahan na bato, ang tahanan ni Maria sa bodega. Kaya lubos ang aking papasalamat at punong-puno ng galak at tuwa ang aking puso sa lahat ng kagandahang loob at mga biyaya na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga maraming taong tumulong upang mapatayo ang tahanan ni Maria. Lalong-lalo na ang mga tao dito sa mission station ng Our Lady of the Sacred Heart sa pamamagitan ng aming balikhandog at sambayanihan.
Kaya sa araw na ito ay nagpapasalamat tayo sa Diyos at tayo ay nagpapasinaya ng ating tahanan ni Maria. At upang maging matagumpay ang araw na ito, maraming mga tao ang tumulong sa atin. At lubos ang ating pagpapasalamat, ang aming pagpapasalamat sa lahat ng mga taong tumulong at gumabay sa amin upang maisakatuparan ang aming pangarap, ang aming hangarin. Unang-una, pasalamatan po natin ang 4 na barangay na nasasakupan ng mission station. Talagang bumubunga ang pagkakaisa sa pamagitan ng ugnayan ng barangay at simbahan o ang tinatawag nating ubas. Dahil sa ating magandang ugnayan, sa ating mga barangay officials, hindi nila tayo pinapabayaan. Bagkus kasama at suporta natin sila sa lahat ng mga gawain. Pasalamat sa taga-barangay Baisa and Council sa panguna ni Kapitan Gemma Juan. Ang kanyang asawa ay nanguna pang maglinis ng daan kahapon. Si former Kapitan Juan. Pasalamatan din po natin ang Barangay 158 and Council sa panguna ni Kapitan Jose Sequana Jr. Na nakita ko siya talaga ang nangunang mag-traffic po dyan kanina para maging maayos ang daloy ng ating traffic. Sa Barangay 159 and Council sa panguna ni Kapitan Jimmy Labing-Isa at sa Barangay 161 and Council sa panguna ni Kapitan Carlo Cainia. Maraming salamat po sa lahat ng tulong at suporta para maging maayos at maging matagumpay ang ating selebrasyon sa araw na ito. Pasalamatan din po natin ang Rupert Science and Services, ganon din ang Welding Industries of the Philippines Incorporated. Pasalamatan din natin ang ating mga masisipag na mga chapel leaders na nagtulong-tulong at naglaan ng oras para maging maayos ang ating mga paghahanda. Pasalamatan din natin ang lahat ng ating mga balikhandog na nagbibigay sa ating sambayanihan, ating mga generous na mga donors and sponsors and benefactors na bukas palad na nagbigay para sa atin upang maipatayo natin ang tahanan ni Maria. Pasalamatan din natin si Ate Baby Taniedo and family na naging patient sa atin sa loob ng 5 years na nag-intay para mabili natin ang property at hinayaan niya tayong gamitin ang bodega sa pagdiriwang ng banal na misa tuwing linggo. At sa kanilang mga suporta na nagkaroon tayo ng simbahan na bato, ay kanilang ipinagbili sa atin ang property na ito. Ate Baby, thank you. Salamat din sa ating Mother Parish, ang St. Francis of Assisi in Santa Quiteria Parish, sa pangunguna noon ni Father Benz Balsamo, na nakasuporta sa atin mula sa umpisa, na hindi tayo pinapabayaan at patuloy tayong tinutulungan at ginagabayan kung paano ang ating gagawin kasama ang kanilang Parish Pastoral Council and Finance Council. Salamat sa lahat ng ating mga bisita at mga benefactors na narito ngayon. And I would like to acknowledge the presence of former mayor of the municipality of Cordoba, Cebu, my very best friend, former Mayor Mary Teresa Toycho. Tayo po, Mayor, para makita po kayo. Kasama po niya ang kaniyang 2 anak. Thank you so much for coming. Kahit wala na ako sa Cordoba, patuloy pa rin ang iyong suporta. At higit sa lahat ang iyong pagmamahal. Pasalamatan po natin ang ating mga kaparian na narito ngayon. Ipakilala ko po sila sa inyo. Una, nandoon, mula pa siya sa Marshall Island.
si ating missionary sa Marshall Islands, si Father Lando Quasito. Sunod po ay si Father Rudy Abaw, MSc. Sunod po si Father Jess Dumawal, MSc. At si Father JR, MSc. Dito po sa kabila, ang aming District Superior sa Manila District, si Father Gabi Galido, MSc. Sunod si Father James Espuerta, MSc. Si Father Aying ng Spiritan Fathers. Sunod ang una nating chaplain dito sa Mission Station, si Father Richard Montaner, MSc. At ang Chancellor ng ating diocese, si Father Gao Sustento. At higit sa lahat, taos ang aming pasasalamat sa ating very supportive at mapagmahal na obispo na hindi niya tayo pinabayaan dito sa Our Lady of the Sacred Heart Mission Station. Palagi niya tayong chinecheck kung kamusta na po tayo dito. At higit sa lahat, sa financial at spiritual and moral na tulong na ibinigay niya sa atin upang matupad natin ang ating mga pangarap dito sa Mission Station. Ang ating minamahal na obispo, butihing obispo Pablo Virgilio is David. Thank you, Bishop. Thank you so much for all the support. At sa lahat na naririto, sa inyo lahat, maraming salamat sa lahat ng inyong mga tulong at mga suporta upang maging matagumpay ang araw na ito at higit sa lahat, may isa katuparan ng aming pangarap na magkaroon ng tahanan ang mahal na Birhen Maria dito sa bodega. Muli, maraming salamat at magandang umaga po. Magsitayo na po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyo ko ang ulo at hilingin ang pagpapala ng Diyos. Ama naming mapagpala, makaisanawa sa kagalakan ng mga banal sa kalangitan, ang iyong sambayanang nagdiwang sa kanilang karangalan at ipahintulot mong sa iyong piling ay magkapisan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. You are, oh,
Upo na lang po muna tayo. May magsaserve po na